Hello! Ah, so ngayon, i-share ko lang sa inyo ang mga experience ko dito sa Bahrain. Gusto ko na i-share. Wag na kayong makialam. Okay. So, gusto ko sana magbisaya, kasi Bisaya ako. Kaso ayoko na magbisaya kasi para ako na lang mag-adjust dun sa baka baka may makatingin na Tagalog. Ayoko nang maglagay ng subtitle. Yeah. So, gusto ko lang sanang i-share sa inyo ang experience ko dito sa Bahrain kung maganda o hindi. So, based sa experience ko is meron namang maganda na part na maganda, ang situation na maganda, meron ding hindi. Yeah. Okay, so 10 months na akong nag-work dito sa Bahrain. Dumating ako noong August 30. Pagdating ko sa August 30, paglabas ko ng airport, 6 p.m. yun. Paglabas ko sa airport, ang init sa Bahrain. Kahit gabi, ang init. Kaya sabi ko sa ate ko, ganito ba ang Bahrain? Ang init. Akala ko kasi galing ako sa probinsya. Yung ni-imagine ko noon na pagdating ko dito pupunta na ako ng abroad. Tapos pagdating ko dito sa Bahrain, baka pagbalik ko, maputi na ako. Tapos makinis na yung balat ko. Ganun yung ini-imagine ko. Pero, nung dumating ako dito sa Bahrain, after many weeks or month, meron akong pimple na maliit doon na binaon ko pa galing sa Pilipinas. Pero pagdating ko sa Bahrain, naging times, parang times 5 ata yung mga pimples ko. Halot lahat na tong mukha ko na pimples. Nalagyan na ng pimples. Wala nang nakalalagyan ng pimples ko. Kahit sa likod ko. Tinubuan na ako ng pimples. Ganun. Hindi ko alam kung siguro dahil sa klima at saka siguro dahil sa stress sa trabaho, ganun. Oo. Pero hindi ko alam kung dahil sa stress. Kasi, nung nag-school naman ako noon, stress naman ako. Pero, hindi naman ganito yung yung naranasan ko tungkol about sa pimples. Siguro sa klima lang talaga. At saka kasi, yung workplace ko, sometimes kasi, labas ako, tapos mag-check ako, ganun. Tapos, yung ko sa gilid ko is hindi siya nakasemento. Kasi parang deserto, ganun ba? May mga dust pumupunta sa pumupunta sa mukha ko, sometimes pa sa buhok ko, tapos yung buhok ko nakaganon lang, tapos maganan-ganan, tapos yung ano ba to, yung kamay ko is may may mga dust pa, ganun. Kaya siguro, wala nang kalalagyan ng pimples ko. Buti na nga lang ngayon, kasi pumunta yung ate ko sa ganun, sa Pinas, tapos nagpapadala ako ng product para nilagay ko. Kaya yun, nag-minimize na yung liit-liit na yung pimples ko. Hindi na tulad nung dati na talagang pag stress na ako sa work Pero pagtingin ko sa mirror, mas stress pa ako. More stress yung mafe-feel ko pag nakikita ko yung mukha ko sa mirror. Yung nakikita ko na ganito bang mukha yung pinapangarap ko? Hindi naman. Ganun ba? Yung paano na lang pag umuwi ako sa Pinas, tapos ito ang makikita ng mga magulang ko, at saka syempre sa mga tao, di ba, yung mga chismosa. Sabi, galing abroad, tapos pag uwi dito, yung mukha parang ganun. Tapos hindi ka rin naman sa ko lang experience dito.
Parang hindi ka ata mapuputi. Pero naman, may aircon naman. Pero yung workplace ko kasi, ang hina ng aircon sa akin kasi isa akong receptionist. Ang reception is, hindi siya maano sa, ano ba yan? Hindi siya hindi yung easy is hindi doon aabot. Hindi doon naabot kaya ang init talaga lalo na ngayon. Tapos yung barin naman is hindi naman siya kalakihan. Oo. Kaya sabi nga nila isang araw lang or 12 hours lang malilibot na daw yung whole barin, sabi nila. Kasi isla lang ito isla lang itong barin. Tapos ang kagandahan lang naman sa barin is safe siya. Safe siya, tapos yung hindi ka maano ba, ha? Diba sa Pinas, pag maglalakad ka ng alas 12, nakakatakot na, diba? Pag maglalakad ka ng alas 10, nakakatakot na. Pero ako, nung galing ako sa work, kasi yung time sa Ramadan, minsan pag walang yung walang driver is naglalakad lang ako. Naglalakad lang ako from my work patungo sa aking accommodation, yung ini-stayhan ko. Oo. Ako lang mag-isa kasi ako lang kasi yung babae sa amin. Kaya hindi ako pwede na sumabay sa accommodation ng mga kasamahan ko ng lalaki. Kaya nag-iba ako. Nag-iba ako ng space. Tapos yun, alas 12 kasi Ramadan kasi yun Oo, nag-adjust din yung working hours namin. Hindi siya katulad ng Pinas na nakakatakot maglakad. Walang asong manghuhuli, yung walang asong tumatakbo sa'yo yung tumatakbo sa'yo, ganun. Oo. Tsaka wala ding mga masasamang ganun. Pero kahit ganun, mag-iingat ka pa rin. Kasi hindi porket sabihin mo safe na palagi ka na lang talaga maglakad-lakad. Kasi minsan lang talaga yun pag hindi available ang driver kasi may ganito, ganun, excuses, ganun. Kaya ako, alangan naman magsistay ako doon sa working place namin. Tsaka minsan pag gusto ko na talagang matulog, naglalakad na lang ako. O na lang mag-isa, ganun lang. Oo, tapos lang talaga ako sa God na, God, sa Lord na, Lord, bantayan niyo po ako. Kayo na pong bahala sa akin. Ganun. Oo. Tapos, ang kagandahan lang din dito is yung exchange sa money. Malaki talaga ang exchange sa money. Kung marami kang pera dito, tapos i-exchange mo sa Pinas, malaki talaga ang exchange value. Pero, ang problema is kung marami kang pera dito. Kasi, ang hindi ko lang talaga gusto dito, sa akin lang din, is especially sa mga baguhan lang, maliit talaga ang sahod na binibigay dito. Tsaka, ang hindi ko lang talaga gusto din is malaki yung expenses nila dito. Like, mataas ang presyo ng bilihin. Mataas. Grabe siya, guys. Mataas. Kaya nga ako, pag nagbumibili ako, kina-convert ko siya into peso. Sabi ko na lang, huwag ko na lang ito bilhin. Kasi ganito lang naman, half price lang naman ito sa Pilipinas. Yun ba yung mga thinking ko ba? Kasi, maliit lang. Hindi kasi kalakihan ang sahod ko Lalo na kasi, first time ko dito sa barin.
Oo. Tapos meron din akong na na natatanong, kahit 6 years na sila dito sa Bahrain, maliit pa din yung sahod nila. Kaya ganun. Yun lang yung na na obserbahan ko dito sa Bahrain. Tsaka dito sa Bahrain, kasi maliit lang siya, maliit lang talaga, kaya wala kang ganong mapupuntahan. Oo, hindi katulad sa Pinas na sobrang laki. Dito maliit lang talaga. Kaya, guys, kayo nang mag-isip kung gusto nyong pumunta sa Bahrain or hindi. Yan lang yung nakikita ko dito. At saka, if ever meron man kayong tanong, feel free to comment down below and sasagutin ko. Okay? Thank you. Bye-bye.